Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong katotohanan ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, isang matapang na reporter ang di umano'y napiga at napasuko ang mambabatas na si Luistro sa isang selyadong panayam na punong-puno ng tensyon. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng boses at pamumutla ng mukha habang tila inamin na ang lahat ng mga pruwebang ibinabato laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte ay wala raw basehan at gawa-gawa lamang sa loob ng isang madilim na silid upang selyuhan ang kanyang pagbagsak. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa pagguho ng mga kasinungalingang matagal ng iningatan ng ginto at bakal. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga lihim na recording na nagpapatunay sa isang malawakang sabwatan na pilit na ibinaon sa limot sa loob. Nako, ito ho, mismong sa bibig ng galing ni Congresswoman Jerbil Luistro. Yan. Na sa ngayon ay wala pa ho talaga silang hawak na matibay na ebidensya. Nako po. Dito po sa impeachment proceedings o impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Grabe ho ito mga kababayan, di ho pinagpapahinga nitong si Martin Romualdez, itong si Jinky Luistro. Hoy Martin, maawa ka naman dito kay Jinky, anak ng toka, 1 linggo na siya nagtatrabaho. 1 linggo na siyang nagpapaliwanag sa mainstream media. Pagsapit ng Biyernes, kaliwat kanan pa rin ang interview niya. Mahiya-hiya naman kayo, imbis na pag-usapan nyo kung paano mapapagaang ang buhay ng ating mga kababayan ngayong nasa kalagitnaan tayo nitong krisis na to na talagang nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagpapa-interview itong si Baculaw sa mga mainstream media, kaliwat kanan, maya. Ang kanyang ibinibida, yung impeachment ni VP Sara. At ang matindi dito mga kababayan, di ko alam kung tinotroll siya ng Abante News. Ang bana to kasi dito sa headline ng Abante News, Luistro kay VP Sara, ikaw dapat magpresenta ng ebidensya. Palakpakan! Pero bago yan sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Para pagka-upload ho natin, automatic ho, makita nyo ho yung ating mga video, no, mga bagong update. Mag-subscribe ho kayo, i-share nyo ho itong video na to, ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na talagang House of Representatives, mainstream media, lahat sila nagtutulong-tulong laban dito kay VP Sara. Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Tingnan nyo naman ho ito. Etong interview niya na to, ito. Kung tingnan niyo lang ho mag-focus ho kayo Focus ho tayo, focus. Ayan para makita niyo ho yung channel name. Ito kasi yan. 6 hours ago, etong si Baculaw nagpa-interview dito sa Newswatch Plus. Newswatch Plus PH. Ayan, Newswatch Plus PH. 6 hours ago. Tapos, kinuntento nitong si Anticler yung interview nitong si Ted Filon dito kay Baculaw. Maya-maya nagpapa-interview naman ho siya sa ANC 3 hours ago. Tapos itong isang tukmul pa na to 1 hour ago. Tapos nagpa-interview ho siya 14 hours ago sa GMA News naman. Iisang damit ho yan mga kababayan. Talagang ino-operate itong si VP Sara. Nagsasabuatan ng House of Representatives at itong si Baculaw para mailatag nila ng maayos itong impeachment kay VP Sara. Bakit? Na ba kayo? In-house survey? Nagpa-in-house survey na ba kayo? Na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, hindi na sila interesado dito sa impeachment na to ni VP Sara. Ako alam ko. Baka PH update to. Di ba? Baka PH update to. Di ba? Bakit? Nagpa-in-house survey na ba ang House of Representatives? Kaya ngayon, talagang puspusa ng pagja-justify sa impeachment ni VP Sara? Hindi ba ganun kapopular kagaya nung una? Bakit hindi na kinakagat si Mary Grace Piatti? Hindi na kinakagat ang confidential fund? Naku po, may problema tayo dyan, PH.
Malamang sa malamang, kaya kaliwat kanan ng pagpapa-interview nitong si Bacolao, nakita ho siguro nila sa pinaka-latest na lumabas na ayaw na ng sambayan ng Pilipino diyan sa itinutulak nilang impeachment na yan. Matakin nyo naman ho mga kababayan, napakalaki ng problema natin sa pagkain, sa gasolina, yung ating Pangulo, di natin malaman kung sinto-sinto o bangag talaga o may tama sa utak, di ba? Hindi na natin alam. Ngayong mga panahon na to kung ano nang nangyayari sa atin. Tapos ang House of Representatives, ang inuuna ho nila, ang impeachment ni VP Sara. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Baka akala mo Bacolao hindi ko binabantayan yan. Tinitingnan ko kung gaano kadalas yung pagpapa-interview mo. Binabantayan ho natin yan dito sa PH Update kasi diyan ho natin makikita na talagang ino-operate si VP Sara. Kumbaga pinagtutulong-tulungan ho talaga siya. Ino-operate yung issue ng impeachment na yan. Kumbaga minamayat-maya nila. Kumbaga talagang pinapaliwanag nitong si Bacolao na talagang mahalaga yung impeachment. Accountability. Anak ng toko, accountability. Madam, yung issue ng flood control, yung issue ng mga tumanggap ng maleta, hindi na kailangan kung sino-sino ang maglabas ng ebidensya. Naglalabasan. Kaya kayo, magdasal na kayo na mataimtim. Dahil pag naging presidente si VP Sara, sigurado ko, anak ng toko, magkikita-kita kayo. Kung saan kayo magkikita-kita. Ayan kita nyo ho yan. Si Arn pa nag-interview sa kanya. Balagbagin ho ba natin tong video na to ni Arn? Wag na. Ang dami niyan Maya't maya ang interview nitong si Bacolao. Sino yung balbasarado na yun? Nakasegue pa. Itong pag-uusapan natin mamaya. Nakita ko lang. Ito kay Sir Eli Solidar. Mamaya ka na, Sir Eli, Mamaya ka na. Anuin ko na muna to. Balagbagin ko muna tong interview na to ni Bacolao dito sa ANC. Tapos isusunod ko yung video muna yan. Idol natin yan, si Sir Eli Saludar baka Sir Eli Saludar yan, di ba? Ito, dito tayo. Ano sabi ni Bacolao dito? Ito. Viral ho ngayon ito. Luis Tro kay VP Sara. Ikaw dapat ang magpresenta ng ebidensya. Palakpakan ho tayo. Ikaw dapat tinutroll ho siya ng Abante. Hoy, Abante, baka magalit sa inyo tong si Bacolao, wag naman ganyan. Ganyan kayo. Eto, basahin natin yung balita para talagang maintindihan natin kung ano ba yung konteksto ng ano na yan, ng ebidensya. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang sa tulong ng kanyang mga abogado ang maaaring magpresenta ng ebidensya upang kontrahin ang mga alegasyon nakasaad sa kinakarap nitong impeachment complaint. Ang problema dito, Bacolao, doon sa side ng depensa, si VP Sara lang ang makakapaglatag ng kontra-ebidensya, hindi ebidensya. Hoy, kayo dyan sa Abante, ayusin nyo naman yan, baka magalit sa inyo itong si Bacolao, kagating kayo yan, di ba? Tingnan niya kaganyan. Diba, baka biglang mga gat yan, mahirap na, di ba? Ang dilema natin dito, hindi si dilema dilema. Ang problema natin dito, tanging si VP Sara lamang ang makakapaglatag ng kontra depensa. Yan, depensa para sa kanya. Kaya ang problema ho dito mga kababayan, yung mga nag-aakusa, anak ng toko, pati yung mga congressman na dapat sana magiging parehas dito sa issue na to. Pagka nagsalita na si Laila de Lima, ito si Jinky Luistro kinikilig ang laban, ang matindi ho dito, buong Justice Committee laban kay VP Sara. Hindi ho natin pinag-uusapan dito na itong mga particular na congressman na to ordinary member sila. Hindi sila konektado doon sa naghain ng impeachment, doon sa mga complainant. 'Di ba? Hindi. Lahat ho sila sa Justice Committee complainant laban dito kay VP Sara. Kaya paano magiging parehas ang playing field? Hoy, Bacolao, wag na kayong maghanap ng ebidensya dyan sa Justice Committee. Kung i-impeach nyo si VP Sara, impeach nyo na siya as soon as possible.
para ika nga, magmukha lahat kayong mga katawa-tawa pag napunta na yung usapin na yan sa Senado. Ito, rekta ho tayo kay Baculaw tapos punta ho tayo kay Sir Eli Solidan. Nadaanan lang Nakasegue pa ng isa dito kay Sir Eli. Nakadaan lang sa channel niya. Maya-maya meron na tayong content. Shout out din kay Sir Eli Solidan. Subscribe ho kayo sa kanya. Idol na. Shout out dito kay Sir Eli. Game. Happen during the hearing proper will be the presentation of witnesses and evidence of the complainant to be followed by that of the respondent, no? Pero meron tayong mga pending request, petition, and concern which we need to thresh out first before we proceed to the presentation of witness and evidence. Ano ito? There are 3, no? One is the request for issuance of subpoena of documents of AMLA, COA, and the documents from the Good Government Committee during the 19th Congress hearing on confidential fund. No? So ito ay aaksyonan ng Justice Committee on March 25. Second, merong petition for protective custody. Si Kong Chel Jokno, actually kanya parehas yan. Request for issuance of subpoena of documents kay Kong Chel Jokno yan. Petition for protective custody ni Madriaga kay Kong Chel Jokno din yan. The committee will also act on it. And third, kunin nyo na si Madriaga, wala nang request, dalhin nyo na siya dyan sa House of Representatives para pagka nagpunta tayo sa Senado, anak ng tokwa, magkakahindot-hindot yung mama na yan. Galingan nyo na, turuan nyo na siya. Ayusin yung affidavit niya dahil pag nagkataon, anak ng tokwa, pagkayang Madriaga na yan, napundi yan, ika nga, pumalya yan, yung buong impeachment complete, wasak ho yan mga kababayan. Isa lang, ito ang sinasabi natin dito sa taas ng approval at trust rating nitong si VP Sara. Isa lang, sa mga inaakusa sa kanya, ang makabuelo siya at talagang mapakita na pamumulitika ang ginagawa nila na to. Kaya kailangan galingan nyo. Yung performance level nyo dapat ala PH update yan. Di ba? Galingan nyo kasi isa lang ang sumablay dyan sa mga complaint na yan. Mayayari kayo. Wow, guguho yung mga aligasyon nyo na yan kay VP Sara. Kaya ang advice ko sa'yo si Luis Tro, wala na protective custody. Anak ng toko, balita nga natin, nakabukod na yan si Madriaga Balita natin, masarap na buhay niya dyan sa di ba? Ano pa protective? Bago pa nasama ang pangalan ni Madriaga dito sa usapin na to, matagal nang planchado. Let's stick to the plan. Let's stick to the script. yung concern ni Congressman Ridon about the conflict of interest in view of the entry of appearance of the supposed persons of interest, no? Sila Attorney Monsayak and Attorney Owa. So 3 matters na kailangan muna naming ma-address before we proceed to the presentation of evidence. If the complainant are ready, we can actually proceed to presentation of evidence and witness pag natapos yung 3. But if they are not yet ready, because I understand most of their documents will be coming from the subpoena that they are requesting, then perhaps we will be starting with the presentation of evidence baka sa April 14. It depends on the readiness of the complainant. Kasi kahit paano naman meron namang evidence na nasa kanila na, di ba? Like for example, si Madriaga and his affidavit. Pwede na naman yung isalang. Madriaga, ebidensya pala. Ano to ka? Security, PSG, di-deny na naging security siya ni VP Sara. VP Sara mismo, tinanggi niya na nagkaroon siya ng dealings dyan sa mama na yan. Anak na to ka, tapos smoking gun nila. May kinakaharap na kaso ng kidnapping. Palakpakan. Baculaw naman.
no? It depends actually on them. Basta, what is important on us, the Justice Committee, maayos muna itong tatlong concerns which are pending, ma-address muna ng committee, such as the request for issuance of subpoena of documents, petition for protective custody, and the alleged conflict of interest in the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Poa. After all these three matters are addressed, we can proceed to the presentation of evidence for as long as the complainant is ready already. Our hearing on March 25 is the initial schedule of our hearing proper, no? So yung ating action on the request for issuance of subpoena, petition for protective custody, and concern on the entry of appearance of the two lawyers, this is part of the hearing proper already, no? Kaya lang, bago tayo pumunta doon sa presentation of evidence, ito muna ang mga preliminary matters. Ayusin muna natin. Kasi itong mga subpoena na to, protective custody, these are actually matters which must be addressed during the hearing proper. Because I saw that during the determination of sufficiency in grounds, no? Ang sinabi halos ng mga nag-manifest na justice members, wala namang laman. They did not address directly the allegations of the offenses, the allegations of the grounds. So what are we going to discuss as answer? Kung hindi na-rebut at hindi na-challenge yung laman ng complaint, di ba? Paano nila i-challenge kung mismong chairperson ng Justice Committee gustong matanggal si BP Sara kasi isa siya sa mga pinaparatangan na di umanong tumanggap din ng pera dito kay Zaldico. Paano pa siya sasagot doon? Kasi alam mo naman, Madam Chair, na kung saaling maupo itong si BP Sara, yung gustong mangyari nitong si Manong Ted Pailon na ikulong ang mga mandarambong, malamang sa malamang, naku, maraming maghihimas rehas talaga next administration. Hindi ho yan dahil gante ni BP Sara dito sa mga walang yang kawatan na to. Hindi ho yun, mga kababayan. Ito kumbaga gante na sambayan ng Pilipino doon sa mga nagnakaw, sa ating kaperahan. Pinadaan sa kung saan-saan, linagay sa envelope at maleta. At ngayon, yung ating pag-asa na nakikita na magkakaroon tayo ng hustisya, sinusubukan ho nilang pigilan ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential election. Lahat ho ito politika. Nako, yung lagot ka, Luis Tro. Yan ang problema sa'yo. Masyado ka kasing nagdidikit kay Martin Romualdez. Kaya yan tuloy. How will you say na insufficient ang ground? Na-declare na nga itong complaint as sufficient in form and substance. Supposed to be kasi, itong sufficiency in ground, kasama sa consideration, ang responsive pleadings. Kung yung responsive pleading, like the answer, did not address directly the allegations in the complaint, how can you say that there are no grounds, no? So, having witnessed this, I expressed during my interviews yesterday, if in case the respondent will not participate, meaning they will not present at all evidence, they will not attend or whatsoever, no? There's a possibility na kung ano nangyari doon sa sufficiency in ground will happen also in the determination of probable cause. Why? Kasi kung wala silang ebidensya, it means uncontroverted, unchallenged, unrebutted, whatever evidence will be presented by the complainant. Diba? So far, the complainant was able to gain the support of the justice members from form to substance to ground. Ibig sabihin, evidence coming from the respondent. So if during the hearing proper, wala pa rin na ilalatag ang mga respondent or ang respondent, chances are, this is a possibility that in view of the fact that the evidence, the complaint, the allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing, there's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause, and tingin ko pagdating ng plenary, mahihirapan din ang mga House members not to support, di ba?
because wala ngang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. Nako, That is just a possibility. nako, ang hirap naman nun. Ebidensya, manggagaling pa dito kay VP Sara. Liwanagin mo, Bakulaw. Sabihin mo, walang sagot na ibinigay ang nasasakdal. Di ba? Hindi yung ebidensya, kaya ka tinuturol ng abante. Bakulaw But talaga. of course, it will depend on the prerogative of the justice members. This is just a preliminary investigation, no? They can actually present evidence for the purpose of countering the evidence of the complainant. Remember, to sa ating hearing proper, unang maglalatag ng ebidensya ang complainant. You want to counter them? You wait for your turn. Kapag turn mo na mag-present ng evidence, you can actually present your evidence in order to question the Hindi, sa Senado na. Huwag na dyan. Hindi pares yung playing field dyan kasi ang susundin nating rules dyan, yung rules ng Justice Committee. Pagka sumigaw na itong si Benny Abante, nagwala na itong si Rufus Rodriguez, wala na. 'Di ba? Pagka sinabing Mr. President, Madam Chair, the lawyer of VP Sara is out of order. Wala na, tapos nausap pa. 'Di ba? Wala na. Kaya sa ano na lang, sa impeachment trial na lang tayo magkita-kita, Bakulaw. Saka naman nata sa mga magiging prosecutor 'di ba? Diyan sa ano na yan, kung sakaling ma-issue dyan sa Senado, i-reserva mo na lang yung libog mo dyan. Hindi, ibig sabihin, kagustuhan, libog yun eh. I-reserva mo na lang yung libog mo na yan dyan sa, dyan sa impeachment ni VP Sara. Pagdating sa impeachment trial, dun mo ilabas lahat ng kalibugan mo dyan. Ibig sabihin, nalalaman ha, kasi sa amin ganyan eh, libog. Doon. Luistro. the admissibility, genuineness of the documents presented by the complainant. Kanya About ka? the cross-examination that Kanya Attorney ka, Poe Luis Ra. mentioned, no? The rule is clear that only the justice members can participate in the direct examination and cross-examination. The explanation is the proceeding before the Justice Committee is similar to a preliminary investigation in a criminal proceeding. So we are like fiscal here na inaaral namin yung kaso whether Wala kayong kailangan aralin. Kasi pre-judge niya yan. Diba na pre-judge nyo na si VP Sara? Bago pa tayo mag-umpisa dyan, doon pa lang sa Tuwadcom, lahat kayo nagtututuwad na kayo doon. O para saan? Alam namin kung para saan. At kung ano man yung para saan na yon, next admin, mananagot yung mga para saan na yan. Mantakin mo, kasama sa Justice Committee, Abante, anak ng toko. Nakita niyo ho ba kung paano niya sinalansan si VP Sara doon sa Tuwadcom? Walang humpay ang pagtuwad niya dito kay Martin Romualdez. or not there is probable cause. Anong aming pag-aaralan? Ebidensya ng complainant vis-a-vis ebidensya ng respondent. No? The reason kung bakit the participation of lawyers are not yet encouraged is because this is just the stage of preliminary investigation. And to be candid, if ever the lawyers will be allowed, their participation will be limited only to assisting their clients or the parties in this case. They can be the complainant, they can be the witness, they can be the respondent, no? But the rule is clear. Only justice members can do the direct examination and cross-examination of the witnesses. So ano pang dahilan? Bakit kailangan magpunta dyan nitong ng mga abogado ni VP Sara at nitong si VP Sara? Kung yung palang rules nyo, rules ng mga si Raul. Alam naman ako, makakapag-cross-examine, iliratag dyan si Madrian.